Good morning class, may physical dun sa ano. Ngayon naman ang report ng group 3. So, my topic is all about face-to-face learning. So, sa umpisa, my group 3 is na develop ng mga student in the physical environment. So, ang economic daw ay isang konektado sa isang physical na kapaligiran. At ang teacher must facilitate the student na learning sa yung pag-optimal actually the environment. So, mga teacher daw ay pinapasamahan ng mga kapalaya ng mga estudyante para sa ikakabuti ng ating kapaligiran. So, starting sa next pastor, ito 2030, noting naman so, ang saraya daw ng support sa ito na system na sumusupport sa kaalaman sa kapaligiran. So, people learn about what they value and value what they know. So, sinabi dito, ang mga tao doon ay natututo kung ano ang kanilang nalalaman at kung ano ang kanilang pinapalalaman. So, sa loob ng 21, into ang 2020 operation guys, equalizing in the three phase. So, may tatlong phase daw na dati si Hero noong 2021. So, ang unang phase ay the first phase is the getting to know phase or the recognize and identify basic environmental terms. So, sinasabi dito kung ano gawin natin nalaman, halimbawa yung mga bagyo, dapat kaya natin yung mga bagyo, pagka, kung ano man sa mga dumating sa akin, dapat alam natin kung ano ang dapat natin gawin doon. So, the next phase is the formulating an attitude or standpoint on identifying environmental basis. So, ang unang ikalawang phase natin kung dapat kung saan na dapat alam natin mga dapat gawin upang solusyonan nito. Kunwari, example nito yung mga pagbaha o bagyo ka ngayon, June, marami kang June, taga-Noeta, nagulat na, diba? So, dapat alam natin kung dapat na ano nangyari at alam natin dapat kung ano dapat natin gawin sa mga ano. Dapat tingnan pa rin natin sa mga ganitong pangyayari. So, yung tatlong phase ay the last phase of literacy is acting phase where acting for action is taking to resolve such environmental issues. So, alam nga natin, diba sa sinabi ko sa second phase, kung dapat kaya tayo sa mga krisis na nangyayari sa ating kapaligiran. Ito yung naman sinabi ko rin na pagbagyo. So, dito, konektado siya sa last phase kasi na dumating sa mga na yun, dapat ano na yung dapat gawin. So, alam mo ng June kayo, dapat linisin mo na yung mga kalat mo sa inyong bahay upang kung dumating ka rin sa mga na bagyo, ay hindi kayo makakaranas ng krisis o yung mga pagpa dahil sa mga espero na naipon sa ating mga kalan, mga basura. So, tuloy yung so, case-based learning is a kind of classroom movement where teacher make the community and stage in the classroom where voting learning experience happens. Teachers has decided on activities to create educational experience that foster better relationship with the community. Student too, in the process, interacts with the challenge and solution to the community problem that present. So, this ating ang case-based learning daw ay isang ang teacher ay sa komunidad ay nagkakaroon ng magandang kakanasan sa loob ng isang paaralan. Doon tayo natin nakita ang karanasan ng tunay na pag-aaral sa loob ng isang classroom. So, alam naman natin na ang teacher ang design ng ating mga aktibidad kaya ito ay nagkakaroon ng sa atin ang bibigay ng relasyon sa ating komunidad. So, siyempre bilang isang estudyante, dapat alam natin kung anong mga habang sa ating kapaligiran na dapat alam natin kung anong dapat natin gawin upang panataalin. So, alam mo ito, ang mga guro, pwede tayo talaga ng mga guro sa ating global na komunidad sa ating barangay upang magbigay ng isang talagang pagkatrabaho. Dahil, isang natin yung magbibigay natin ng assignment sa mga second, mga kasama natin sa ay masaayos natin. Siyempre, bilang isang mga mag-aaral din, pwede tayo magpunta sa akin, mga kapag-barangay upang doon din, magawa natin
yung mga dapat natin gawin na magtulong sa ating komunidad upang mas maayos sa ating komunidad. Tulad, mga pag-recycling ng mga basura, mga nililisan ng mga estero, mga ganun. So, yun lang.